Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Duterte, tanggal ang maskara dito. Matapos umusok sa galit itong kampo ng Duterte dahil sa birada ni Pangulong Marcos, abay digong muling bumanat sa Pangulo. Meron isang presidente na talagang bangag. Maging ulol si Marcos, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. At dahil nga sa matinding paninira, abay heto naman ang buwelta ni attorney sa mga patutsyada ni Digong. Talagang matindi na yung mga tirada ni PBBM. Ayun naman, si Duterte naman ang nag-counter. Kaya lang wala namang ibang isyong magamit. Pinuhay na naman uli yung issue ng bangag daw si PBBM. Kasi sabi ni Duterte, ay yan si ang presidente, yan? Gumagamit yan ng illegal na droga. Hindi naman buwang, sabi niya. Pero bangag. Pagdating daw niya ng edad ng 80, wala na, hindi na yan makatayo. Kaya palakpakan ngayon yung mga DDS. Palakpakan ngayon. Yun ang gusto ng mga DDS na mismong si Digong na ang bumira kay PBBM. Paulit-ulit sila dun sa issue ng suka. Tinagot nila yung issue na sinabi ni PBBM na ang mga kandidato ng kampo ni Duterte ay parang mga inutusan lang bumili ng suka tapos kumandidato na. Pero kinounter nila yan. Inisa-isa ni Duterte yung mga kandidato niya. Walang substance. Hirap nga kahit mapapansin mo naman. Hirap si Duterte ipakilala yung mga kandidato niya. Kay Philip Salvador, paano niya ipapakilala si Philip Salvador? Ano bang kakayanan niya? Artista. Magaling yumakap daw. Si Kibuloy, master theologian daw. Nakakatawa yung pagpapakilala kanina ni Duterte. O ngayon, dahil hindi naman talaga magagaling ang kandidato niya, dinadaanan naman ni Duterte sa usual, yung mga pagmumura, tapos siya na nga, para makakuha na naman ng atensyon, ayun, dinala na naman ang issue ng bangag si PBBM. Yung siyam na kandidato ni Duterte, wala. Kung noon, kinantsawan niya ang mga kandidato noon ng oposisyon, yung tinawag niyang diretso daw sa inodoro, ay ito mas matindi to. Itong siyam na to. Sakang kung ang pupulutan itong siyam na to Ang inaasahan man lang nila dyan, makapasok si Bongo at si Bato. Pero sa bandang huli, wala. Wala nang mananalo dyan sa line-up ng Duterte. Kaya nga ang mangyayari dito, maghahalo na lang yung line-up ni PBBM at saka yung totoong oposisyon. Wala na, sa Duterte wala na yan. Itong siyam na to, ang may chance nga dyan si Bongo. Pero pag pinukusan na yan ng kampanya, in-expose na kung sino talaga si Bongo, malalaglag din yan. Tsaka, nag-rally sila doon, proclamation rally nila sa San Juan. O after niyan, saan na sila magra-rally? Magkakaroon lang sila niyan ng rally sa Davao. Pero sa mga probinsya, wala na. Kasi yung mga governors, yung mga mayors, mga congressmen, mga na yan, ka-line up na yan ni PBBM. Mapapansin mo naman, hirap si Duterte ipakilala yung mga kandidato niya. Wala siyang masabi. Pero sa totoo, mas talagang isinusuka, halos lahat isusuka mo yung line up ni Duterte. Sila, yung line up ni Duterte, halos lahat sa kampo ni Duterte na kandidatong senador, talagang hindi lang suka, isinusuka pa. Tama naman, doon sa line-up naman talaga ni PBBM, mayroon naman doon mga isinusuka. Halimbawa, yung sila Villar, yung Cayetano doon, sinusuka na yun. Si Revilla, Lito Lapid, nakakasuka na yan. Mga political dynasties yan. At saka nandun lang naman yan sa line-up ni PBBM dahil gustong manginabang sa makinarya at pondo ng administrasyon. Pero sa totoo lang, mga pro-Duterte din yan. At dahil nga aminado si Duterte na mahina ang kanyang partido, abay heto ang malademonyong plano ni Digong para manalo ang kanyang mga alipores. Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero nakakainis kasi hindi naman lahat. Talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung mga senador ngayon. At dahil nga sa tuwang-tuwa ang mga alipores ni Duterte sa kanyang mga birada na ipapatumba ang lahat ng senador, abay matapang na makamarkos, sinampal si Digong. This is not a nice joke. Although hindi niya naman kayang patayin lahat ng senador or umabot ng 15, pero hindi to pwedeng hindi to pwedeng biro lang Dapat bigyan to ng action behalf sa mga AJK victims na lagi mong binibiro, papatayin ko kayo, which is nagkatotoo. Ginawa mo. Hindi magandang biro yung word na patayan, hindi magandang biro yun kung para sa akin. Ngayon, sino yung totoong bangag? Sabi ko sa inyo, walang naiturong maganda itong si former President Duterte. 'Di ba? Hindi niya nga kayang i-introduce si Ipe ng maayos na pangalan Kaya nga sabi ni PBBM, parang pinabili lang ng suka, 'di ba? O yan yung patunay mga minamahal na mga pansariling interes lang talaga
mga hangol, uhaw sa kapangyarihan, yung mga ganyang tao na ipapapatay mo si ganito ganyan para magkaroon ng slot. Diba? Kung sino man yung malakas na kandidato sa pagkasenador ni PBBM or malakas na senador na tumatakbo, I think mga minamahal gustong ipapatay ni former President Duterte. Kaya tapos yung mga DDS tuwang-tuwa pa, naku po, grabe no, matapang lang sa kapwa Pilipino pero sa ibang dayuhan takot, pero hindi nagkaroon ng yagbols para ipaglaban ng West Philippine Sea. Nakakatawa talaga to si Rodrigo Duterte, yung kanyang mga sinasabi, bumabalik talaga sa kanya eh. Oh, edad mo Rodrigo Duterte, 80. Yung sinasabi mo ba sa harapan ng publiko kahapon ay tumutukoy sa'yo? Tapos halos hindi ka na makalakad. Look who's talking, mga tol. Hindi ko talaga maunawaan ng mag-ama na ito. Eh tayo bilang Pilipino, tingnan nyo naman kawalang hiyaan na pinagagagawa ng mga didisit sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung merong dictator sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, malabo yun. Kasi kung diktador si Pangulong Bongbong Marcos, hindi kayo makakapagsalita ng mga ganyan. Winawalang hiyaan nyo na si Pangulong Bongbong Marcos pero pinababayaan lang kayo dahil hindi siya diktador. Eh si Rodrigo Duterte, nakakalimutan mo yata si Sebastian Duterte na ang tatay mo dahil galit lamang sa ABS-CBN. Huwag niyong kalilimutan ito ha. Naloko tayo ni Rodrigo Duterte dito. Pero ako, noon pa man, hindi ako sang-ayon na maisara ang ABS-CBN. Bakit? Libo-libong mga Pilipino ang nawalan ng hanap buhay dahil sa pagkakasara ng ABS-CBN. Tapos sasabihin nila, hindi rin nagbabayad ng tax. Eh, malinaw naman na ayos ng ABS-CBN ang problema nila. Sinabi ni Rodrigo Duterte, galit siya sa ABS-CBN at dapat masara ito. Anong nangyari? Yung kanyang mga kaalyado, partikular itong si Rodante Marcoleta, kumilos. Tapos sasabihin nila, si Pangulong Bongbong Marcos pa ang diktador ngayon. No? Nung sinabi niya kay Leila de Lima, you are finished. Ano ang nangyari? Pinagsasampahan ng gawa-gawang kaso itong si Leila de Lima at kulong for more than 2,000 days. 2,454 kung hindi ako nagkakamali sa pagkakaalala ko. Basta mahigit 6 na taon na pagkakakulong ang dinanas itong si Leila de Lima. Dahil sa mga gawa-gawang kaso ni Rodrigo Duterte, dahil galit lang siya kay Leila de Lima. Yun ang diktador. Nung nagbiro yung isang teacher, nagbiro lamang sa kanyang social media, pinahanap kagad ng kanyang administrasyon, hinuli at ikinulong, sinampahan ng kaso, buti na lamang, na-dismiss ang kaso. Ibibintang nyo ang pagiging diktador dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Anak ng teteng naman na yan. Nakakalimutan mo yata, Baste Duterte, na sa loob ng 6 na taon na panunungkulan ng iyong tatay, libo-libong mga Pilipino ang nawala ang kanilang mga buhay. Bilyong-bilyong piso ng pondo ng bayan ang hindi maipaliwanag kung saan napunta. Kaya tama lamang yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na itong mga kandidato na ito may bahid ng dugo ng tokhang mga ito, may bahid ng pagnanakaw ng pondo ng bayan. Totoo naman, during pandemic, umutang tayo ng napakalaking halaga ng pera. Saan napunta? Sabi ni dating Senador Dick Gordon, sa kanilang pag-iimbestiga sa Senate Blue Ribbon Committee, mahigit sa 10 bilyong piso ang nanakaw sa pondo ng bayan sa panahon ng pandemya. Kaya nga nagresulta ito sa pagkakakaso nitong si dating Secretary Francisco Duque. Tapos sasabihin nyo dito, ang buhay ng mga Pilipino at ang kinabukasan nito ay nalalagay sa alanganin? Haba, baliktad yata utak mo, Baste Duterte. Sa panahon ng panunungkulan ng iyong ama, ang buhay ng mga Pilipino talagang nalagay sa alanganin at ang ating kinabukasan walang katiyakan. Kasi gusto nga ng tatay maging probinsya tayo ng China, di ba? Sa panahon ng inyong panunungkulan, kayo ang abusado. Bawal kantiin, bawal tirahin, bawal kung ano man i-criticize ang gobyerno ni Duterte kasi pagka ginawa mo, yari ka. Tingnan nyo nangyari kay Percy Lapid. Sa tingin nyo, mapapaniwala nyo ang taong bayan na si General Bantag lamang ang nasa likod nito? Wala lang makuhang ebidensya pero ako, malakas ang paniniwala ko. Tulad ng paniniwala ng pamilya ni Percy Lapid na merong higit na mas malaking tao ang nasa likod. Yun ang katotohanan doon. Yung mga ganitong pag-uugali ng mga namumuno sa ating bansa, wala itong karapatang manungkulan sa isang demokrasyang katulad ng Pilipinas. Doon kayo manirahan sa mga diktador ng bansa. Kasi yan pala gusto ninyo kaparaanan na hindi umaayon sa ating demokrasya. Si Pangulong Bongbong Marcos ngayon, ino-observe ang demokrasya. Sa kabila ng mga pangwawalang hiya ninyo sa kanya, ibinibigay pa rin sa inyo ang due process. Isa dyan, itong si Sara Duterte. Winalang hiya nito ang ating Pangulo, ang ating unang ginang, ang ating speaker. Still, binibigyan siya ng pagkakataon na dindin ang kanyang panig. Sana yung naging rekomendasyon ng NBI sa determinasyon ng prosecution ay kakitaan ito talaga ng tinatawag nilang prima facie evidence o sapat na mga elemento doon sa krimen para ito ay makunbik sa aligasyon ng paglabag sa batas. Kung muli na naman yung ibabasura ng prosecution, lalabas na parang merong kinikilingan ng batas dito sa Pilipinas. At hindi yun tama. Porket mataas ang katungkulan,
porket Duterte ang involved, madidismiss na lamang. Kaya nananawagan tayo na hindi naman siguro basic para sa bawat Pilipino yung understanding na nakita mo na nagsasalita yung tao, pinagbabantaan ng Pangulo ng Pilipinas, ang ating unang ginang, ang ating speaker, tapos wala ka man lang nalabag na batas. Ano yun? Kaya dapat umabot yan sa korte, prosecution, ha? Huwag niyong gagayahin yun sa Quezon City Prosecution's Office. Binasura yung reklamo ni Franz Castro, binasura yung reklamo ng ating mga kapulisan na ginawa nitong si Sara Duterte at ng kanyang mga kasabuat noong panahon na siya ay nagme-meltdown dahil nakulong yung kanyang chief of staff. Tingnan niyo yan, prosecution. Otherwise, masisira lalo ang tiwala ng taong bayan sa sistema ng hustisya dito sa ating bansa.